Mga kwento ni Felmo. Ako si Wesley. Nais ko lang magbahagi ng kwento patungkol sa bagay na sobrang hiwaga. Na kung saan naman ang bagay na ito ay tinatangan ng isang tao. At ang taong ito ay walang iba kundi ang aking ama. Hindi na siguro kaila sa ating lahat ang patungkol sa mutya. Yung medyo kakaiba lang ay sa kung paano nakuha at anong klaseng peligro ang dinaanan bago pa mapas sa kamay ito. Karamihan sa mga nakikita kong bertud ngayon, puro peke. Hindi naman sa nagmamarunong pero yun po yung totoo. Maraming klase ang mutya at nakabatay ito sa kung anong uri at antas. Hindi natin alam na nasa paligid lang pala ito at dinadaanan natin. Siguro, pinagpala lamang ang tatay ko kaya nagkaroon siya nito. May nangyari kasi na siya pa ang naging tulay para mapas sa kamay niya ang gamit. Itago na lamang natin siya sa pangalang Rorom. At nangyari ang kanyang karanasan. Dekada 80. Wala naman talagang hilig si Rorom sa mga kakatuwang bagay. Malayo ito sa gusto niya. Walang ibang pinagkakaabala nito kung hindi ang sumama sa kanyang ama, na noon ay isang karpentero. Sa isang lugar sila ng panay nakatira. Payak na buhay lang na sapat na ang makakain ng 3 beses sa isang araw at makapagtapos ng high school. Nasa 3 baitang panoon si Rorom sa sekundarya. Iniwan sila ng nanay niya. Sumama daw sa ibang lalaki. Magpaganon pa man ay itinaguyod siya ng kanyang tatay. Sobrang sipag nito sa trabaho. Mapa-araw man yan o ulan. Walang kinaaasiwaan ito. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkasakit ang kanyang ama. Pangalanan na lamang natin ang tatay niya na Pamo. Malalang sakit ito at kinakailangan ng matinding gamutan. Lumaki ang tiyan nito na ayon sa pagsusuri, dulot ng matinding pagod at pag-inom ng alak bago matulog. Problemado si Rorom kung kaya pinili niyang tumigil na lamang noon sa pag-aaral. Ibinenta nila ang mumunting lupain na kung saan dito nakatirik ang kanilang bahay. Nasalba si Tatay Pamo pero hindi na ito pwedeng kumain ng bawal. Lalo na yung mantikain at maalat. Nagpabukid sila noon. Sa bahay ng lolo ni Rorom sila nakatira. Pero makalipas lamang ng ilang buwan, nabalot ng matinding depresyon ang tatay niya. Humina ang sistema ng katawan. Nakahiga na lamang ito lagi at sobrang payat na umano. Lubang mahirap ang naging sitwasyon. Masakit, mapait, at sobrang bigat na suliranin dito sa batang ito. Buhay pa naman ang abuelo nito na pangalanan nating Lolo Adol. Ito ang naging sandalan niya. Isang gabi sa hindi inaasahang pagkakataon, may napadaan daw noon ng mga tao sa kanila. Sumaglit pa nga umano ang mga ito at nakiinom ng tubig. Ayon kay Lolo Adol, mga antingero umano yung napadaan. May hinahanap sa lugar kasi nga may kumakalat umanong balita na may bertud sa bukid na yon. May nakakita umano pero hindi pinalad na nakuha. Kasi nga may kasama ito at nagkaagawan kung kaya nawala ang agimat na yon. Ano naman pong agimat ba yan, Lo? Ba't parang napakaselan naman yan? Hindi ako sigurado pero ayon sa narinig ko, isang bato daw na kumikinang. Korting suso daw yun. Nagkagulo nga pero naglaho ang bagay na yun bigla. Ang ganyan kasi apo, isa lang ang taong makakakuha niyan.
Siguro hindi naging maingat ang nakakita at may nakapansin sa kanya kaya ayun, nagkaagawan. Ano ba yung importansya niyan, Lo? Yayaman po ba tayo sa ganyan? Ayon sa paliwanag ng kanyang lolo, swerte daw ang bagay na yon. Mabisa daw ito sa kahit anong sakit. Ito ay batay na rin sa mga taong napapadaan nun. Wala pa si Rorom doon. Marami na umanong sumubok na hanapin ito. Ang mali nga lang daw dyan. Nagmumukhang mga engot tumano ang mga tao dahil pinagpipilitan ng sarili. Kumbaga, nagmamakasakali na baka ipagkatiwala sa isa sa mga ito ang bertud mula sa kalikasan. Kung ako sa kanila, i-google na lang nila sa hanap buhay, Lo, no? Pagsasayang lang ng oras yung ganyan eh. Ako, itutulog ko na lang ng lumakas pa yung katawan ko sa pagtatrabaho at makahanap ng pera. Kung sa bagay, nakadepende naman sa tao yan. Ako nga po, sumubok na rin kunin ang sinasabing mutya eh. Hindi nga lang ako nakakatagal kasi nga matanda na ako. Bukas ituturo ko sa'yo kung saan banda nakita. Baka maisip mong subukin din. Malay mo makuha mo yun. Baka totoong magagamit yun sa may sakit at gumaling na yung tatay mo. Nag-aalala na ako kasi halos hindi na nagsasalita eh. Kumakain konti lang. Maigi sigurong ihanda mo na lang ang sarili mo. Medyo nagka-interes umano si Rorom sa sinabi ng lolo niya. Tama naman ang lolo niya. Parang ang malapit na umanong mamatay ang kanyang ama. Wala na silang pera para ipagamot pa ito. Ubos na ang salapi mula sa kita ng lupaing na ibenta. Kinabukasan nga ay pinasama si Rorom. Hindi naman kalayuan ang pinuntahan nila. Mga 1 kilometro lamang umano. Tapos nasa tuktok na ito ng bundok. Kasisilang pa lamang ng araw nang makarating sila. Sabi ng Lolo Adoy, ang ibabang parte daw, doon daw banda natagpuan ng mutya. Diyan ako nagtungo. Ako lang mag-isa. Hanggang sa nakarating pa ako doon sa may ilog. Medyo masukal tapos nakakapangilabot. Alam mo, ang isip ko lang ang malakas pero ang katawan ko ay bumigay talaga. Pambihira. Kaya naman tumigil ako sa kakahanap at baka ikamatay ko pa. Nakikita mo ba yung kabilang parte? Nagdududa akong doon yun eh. Naniniwala akong hindi na nanatili sa isang lugar ang mutya. Nakadepende ito sa panahon. Wala pang nakakarating doon. Dito lang naglilibot ang mga tao. Walang sawang paglilibot na parang laro eh. Wala namang napapala. Sa kabila ng natunghayan niya sa lugar at mga sinabi ng kanyang abuelo, hindi nagpakita ng pagtugon si Rorom. Bagamat medyo may interes na siya noon, pero hindi pa ganun kapulido ang kanyang paniniwala sa bagay na ito. Isa pa, nakabitaw na siya ng panata at nahihiya siya sa sarili kapag kinain niya ang sariling salita. Yun nga lang kahit papano, nag-iisip na rin noon si Rorom. Lalo na't makalipas ng ilang mga araw, nagpabalik-balik ang mga tao sa lugar. Makikitang parang napaka-interesado ng mga ito kahit wala namang napapala nun. Hanggang sa pati umano merong babae. Ang matindi dyan, hindi ito yung klase ng babae na karaniwang niyang nakikita. Bagkus, kutis mayaman at maganda pa. Itong bahay kasi nila ay ang nasa pinakadulo. Taungan ng mga tao ito kapag nakikisilong. Nakikiinom ng tubig at tuwing minsan pa dito, natutulog ang mga taong yon. Sa silong ang mga yon ng bahay kung saan may malapad na lantay na gawa sa may kawayan. Mataas kasi ang inangat sa lupa ng saig nitong bahay na ito. Luma na pero matibay at may isang silid lang na kung saan naman narito na ang lahat. Hapagkainan, abuhan, tulugan. May beranda na kasing laki din ang silid ang lawak. Mahabog ang bahay na siyang kitang-kita talagang malawak na patagan sa baba, kung saan ito ang bayan. At dito sa beranda nakahiga ang tatay ni Rorom.
Tinabingan lamang ng mga sako ang isang parte para magsilbing harang sa sikat ng araw sa panahon. Itong babaeng nabanggit, may kasamang isang babae din pero katiwala niya. Napag-alaman ni Rorom noon na mahilig sa mga koleksyong antigo yon. Pangalanan na lamang nating Donna ito. Dalaga at talagang pang-artista umano ng postura. May alindog pa itong lantad at hindi maarte. Apo, iba ka makatitig sa babae Nabighani ka Bira na. Magandang lalaki ka naman Malay mo. Makatingin lang Lo Iba na kaagad yung nasa isip mo. Pero Lo, matanong ko lang po. Matagal na ba yung babae yan sa paghahanap ng kung anong kalokohan meron dito? Matagal na. Anak ng mayaman yan. Kada Sabado at Linggo naririto yan. Minsan ay ginagabi sa pag-uwi. Teka, ang lagkit na mga mata mo Ikaw bahala Pwede ka magpanggap na maghahanap din. Hoy, umari ka nga't diskartehan mo. Makakatulong yan sa pagpapagamot sa tatay mo Tsaka, maliwanag na yung kinabukasan mo dyan. Walang hiya ka naman Lo. Ang lakas pa ng pagkasangbit mo. Ako na lang nahihiya Ang kunat ng apog at mukha mo po. Para sa kinabukasan ko, nauuna ka nang mag-isip na akala mo papansinin ako niyan Bituin yan Lo. Imposible yan abutin. Na mga sandaling yon, kasi silang pa lamang ng araw at nasa beranda silang tatlo. Ang tatay ni Rorom, si Lolo Adol at ang binata. Ito namang si Donna kasama ng katiwala. Naroroon sa kamalig na nasa unahan lang. Pinagmamay-ari ni Lolo Adol itong kamalig na ito. Lagayan ng mga gamit sa pag-uuma at puslitan ng mga kambing. Bale, padahilig po ang lupa doon. Gaya ng sinabi ko ay nasa pinakadulo ang bahay nila at ang ibaba nito panaka-naka namang kabahayan. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon ng lugar, mataba ang lupa dito na siya namang inuuma ni Lolo Adol noon. Mais at kamoting kahoy ang nasa paligid. Malawak ito at sumusukat umano yun ng halos 1.5 hektarya. Pagsapit ng hapon daw noon, nagkagulo. Bali itong katiwala na pangalanan nating Ruby, pumunta sa bahay nila noon. May kasama itong lalaki na sakto lang sa edad. Ayon dito, nawawala umano si Donna. Kanina pa daw nila hinahanap yun pero hindi nila natagpuan. Ang paalam daw nito ay pupuslit lamang sa isang lugar. Iihi lang. Pero ang tagal na umanong bumalik kung kaya naman nabahala ng katiwala. Hinanap niya at nanghingi ito ng tulong doon sa mga kalalakihang nakita niya habang nasa liblib noon. Naroroon po kami sa may ibaba. Malapit na po sa maliit na ilog. Pero nawala po si Ma'am Donna Nako, may mga mababangis pa namang hayop dyan. Halika Rorom, tutulong tayo. Sandali lang. Nasaan yung ibang mga lalaki? Naroroon pa rin ba? Naroroon pa po. May mga ilaw naman kasi silang dala. Sinamahan ko lang tong katiwala para isang guni sa mga tanod. Mauna na po kami. Babalik din kami kaagad kapag may tulong na. Wika ng isa pa. Walang ano-anong matapos magsalita ng isang lalaki. Umalis na yon kasama ng katiwala ni Donna. Ito namang sila Rorom noon at Lolo Adol. Naghahanda pa. Nakapagpaalam na si Rorom sa kanyang ama. At ayos lang naman daw na iwan siya doon. Madilim na noong nakarating sila sa may kabilang parte ng burol. Bali sa likod ito ng bundok. May mga dala naman silang ilaw. Petromax ang kay Lolo Adol na sikat sa panahong yon. Habang spot naman kay Rorom o flashlight na ever ready. Naririnig na lang pagsambit ng mga tao doon sa kabilang parte ng bundok. Bali sa tapat na ito o tawid ng lugar. May ilaw din silang nasisilayan. Naghiwalay ang maglolo. Mungkahi ito ng matanda. Sa kanluran si Rorom. Sa timog naman ang lolo niya. Walang bahid ng takot ang nananalaytay sa katawan ni Rorom.
Sanay na sanay ito sa dilim. Kumakabig siya ng paunti-unti patungo sa ibaba. Naiisip kasi noon ng binata ang tumawid ng ilog. Gusto niyang puntahan ang kabilang parte. Ito na yung tinuro ng kanyang lolo na lugar kung saan hindi pa napapasok ng mga tao. Narating naman na din ng iba pero sa ibang banda ito at hindi ganoon kasukal. Nakatawid naman siya ng maayos pero noong paakyat na siya doon sa bundok na yon, nakaramdam na lamang ng pangingilabot itong si Rorom. Paano ba naman kasi? Nakakarinig siya noon ng hele. Para bang umaawit na hindi niya mawari kung ibon ba o tao. Saglit siyang nakiramdam. Naroroon pa rin ang heleng yon. Umieko umano ito. Hanggang sa humalakhak daw yon. Kasabay naman ito ay ang pagsambit sa kanyang pangalan. Gusto na noong bumalik ni Rorom. Aminado siyang matapang siya pero sa ganung usapin na hindi na matino ang hindi matakot. Lalo na nang tinawag ang pangalan niya na sinusundan pa umano ng halakhak. May malapit na boses, may malayo, may tila pumubulong na sa kanya. Kung sino ka mang hinayupa ka, magpakita ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Pero pakiusap, huwag ka lang manggugulat ha. Walang gulatan. Natawa pa nga umano si Rorom kapag naaalala niyang pangyayaring yon. Hanggang sa yung boses na yon, naging pulido na. Wari ba'y hindi na anod ng hangin. Hindi na ito umeeko. Nasa malapit lang. Babae at napakaganda umano ng boses na yon. Pero kahit magpaganon pa man, nakakatakot pa rin umano. Alam at pakiramdam ni Rorom na hindi ito normal na tao. Sumunod ka sa akin, Rorom. Sundan mo ang boses ko. Huwag kang matakot. Wala akong gagawin sa'yo. Nais ko lang makatulong. Umiba umano ang mukha ni Rorom noon. Nasa pagitan siya ng hindi maniniwala dito at magtitiwala. Hanggang sa binanggit umano ang pangalan ni Donna. Dito, medyo nakapagdesisyon siya. Umabante siya ng lakad at sinusundan niya ang boses na yon. Pabalik-balik lang ang salitang yon. Sumunod ka sa akin, Rorom. Kahit pahirapan sa daan, hindi na magkasya halos ang binata sa makikipot na baging at tangkay. Pero pinipili niya noong umusad. Bukod pa dyan, paakyat pa ang lugar at medyo madulas ang lupa noon. Gawa ng umulan kasi ng hapon na yon. Hindi na namamalayan ni Rorom noon na ang layo na ng kanyang nararating. Mga ilang sandali pa, namatay umano ang ilaw niyang dala. Biglaan daw yun na siyang ipinagtaka niya. Pinupukpok niya ang flashlight na yun sa kahoy pero hindi na bumalik pa ang liwanag. Baon niya ang spot na ito galing pa sa tirahan nila malapit sa bayan. Bago pa ang baterya. At sa mga sandaling yun palang ito nasasalang sa mahabang oras. Kasabay nun, nawala yung boses ng babae. Ang naririnig niya na lang noon ay ang tinig na paos na parabang galing sa ilalim ng lupa. Alam mo yung parang radyo na walang signal. Parang galit na aso pero nakakatakot pa doon pakinggan. Hindi na mawari ni Rorom ang gagawin niya. Kahit saan siya lumingon, puro na lang dilim ang nakikita niya. Idagdag pa dyan na masama ang panahon at ni isang bituin ay wala siyang nakikita. Ano ba yan? Ba't ayaw nito sumindi? Hayop naman to. Uy, huwag mo akong tinatakot ah. Ikaw ba yung babae kanina? Huwag ka manggugulat. Tatakbo talaga ako. May dalang itak si Rorom.
Binunot niya ito at pinagtataga ang hindi malamang direksyon. Maya-maya ay bumalik ang ilaw ng dalang spot. Pero ganoon na lamang ang pagkawindang niya noon. Dahil may nakabungad sa kanya. Hindi niya mawari kung tao ba ito o isang impakto. Nakadapa sa lupa. Mahaba ang buhok at may tila buntot pa itong sumasayaw-sayaw. Yung mukha, sobrang itim. Ultimong ang mga mata, sobrang itim din. Dito nanggagaling ang tinig. Walang ano-anong inambahan niya ito ng pagtaga. Pero umamba naman umano ito sa kanya ng sunggab. Kung kaya napatalon talaga itong binatang ito. Lumayo ka sa akin, impakto ka. Sige, lapit. Tatagain kita. Nakaamba ako. Nakita mo, matalim to. Ginagamit ko to sa pagtuli ng mga matatanda. Lapit lang. Ang pangit. Maya-maya ay biglang naglaho itong nilalang. Kasabay naman noon ang pagbabalik ng tinig ng babae. Duda na si Rorom noon na yung nakita niya ay ito din ang nagpapanggap na babae noon. Hindi na siya sumunod pa. Bumalik na lamang siya. Pero laking pagtataka ng binata dahil kahit anong baba niya sa lugar para makarating sa may ilog, hindi siya nakakarating doon. Para lang umano siyang nagpapabalik-balik. Nagsisisigaw na siya noon. Nang hihingi ng saklolo. Tinatawag niya din ang kanyang lolo. Pero walang tumutugon sa kanya. Bagkos, itong nilalang lang ang naririnig niya. Hanggang sa nakaramdam na lamang siya ng pagod. At dito ay napahinga na lamang si Rorom. Hindi naman nagpakita yung nilalang. Hanggang sa boses lamang ito, pero hindi lumalapit doon. Inabot ng umaga si Rorom noon. Dito ay siniyasat niyang lugar. Inalam niya rin kung nasaan na siya banda. Pero laking gulat niya dahil nasa ibabaw na siya banda ng bundok noon. Ilang distansya na lang, ito na ang pinakatuktok. Natatanaw niya ang kabilang parte kung saan doon ang lugar nila. Bagamat nagtataka dahil nga alam niya namang walang puas siya sa pagbaba kahit hindi nakakarating. Kampante ang binata dahil may araw pa nung mga panahon na yon. Dito ay nilibot niya muna ang paligid. Naiisip din kasi noon ni Rorom na kapag bumaba siya, ay ganoon pa rin ang mangyayari sa kanya. Kaya pinag-aaralan niyang lugar na yon. Hanggang sa nakarinig umano siya ng pagsitsit. Ginala kaagad ng binata ang kanyang paningin para alamin sa kung sino ito. Pero wala siyang nakikitang tao. Sinasabihan niya na magpakita. Kung ito man daw yung kagabi na nilalang. Nakikiusap siyang pauwiin na siya noon. Pero, Huy! Di ba apo ka nung matanda? Anong ginagawa mo dito? Takang-taka si Rorom noon. Dahil ang nakita niya, walang iba kundi si Donna. Dali-dali siyang lumapit dito. At habang nangyayari yon, ay hindi niya inaalis ang kanyang paningin. Baka kasi nililin lang lamang siya. Pero si Donna talaga umano. At bakas sa mukha nitong pagkabalisa. Oo, ako si Rorom. Alam mo bang nagkakagulo dahil sa'yo? Pinaghahanap ka ng mga tao. Maging yung katiwala mo ata yun. Maging ako at ang lolo ko kasama din sa paghahanap sa'yo. Ano bang nangyari? Nawala ka. Ayon naman kay Donna, may sinusundan daw siyang babae noon.
Nakita na umano ni Donna. Nakita niya ng mutya. Hawak ito ng isang babae. Sinundan niya ng sinunda ng babae hanggang sa nawala na lamang umano ito bigla. At yun, nakarating siya sa lugar na yon at hindi na makabalik pa. Sinusubukan niya umanong umuwi pero ito pa din ang lugar na binabalikan niya. Ganun ba? Parang ako din eh. Ganun din yung nangyari sa akin. Kagabi pa ako bumababa pero hindi ako nakakarating sa may ilog. Tapos may sinundan din ako. Babaeng boses pero namatay yung ilaw kong dala. At pagkabalik ng liwanag, impacto na yung bumungad sa akin. Hindi naman ako sinaktan. Nawala lang din yun. Nagkakatitigan na lamang silang dalawa noon. Ayon naman kay Rorom, yung babae ba daw na sinundan ni Donna, may magandang boses. Pero umiling ang dilag. Basta daw bitbit lang nito ang malakristal na bato na pasturang susunon. At nagdududa siya na diwata yon. Naniniwala din si Donna na kung sino mang tao ang nakakita nito, yun ang makakakuha. Pero wala naman siyang napala kung hindi ang naligaw na lamang nun. Anong gagawin natin, Rorom? May idea ka ba sa kung paano makakauwi? Kung meron hindi mo ako makikita ngayon. Walang hiyang bertod-bertod yan. Pamak yan eh. Kita mo, anong nangyari sa'yo? Ako, walang bertod na nakita pero naligaw pa rin ako. Subukan kaya nating pumunta sa ibabaw. Sumunod ka sa akin. Aawa ka lang sa damit ko at baka maghiwalay tayo. Mungkahin ni Rorom nun. Sumunod naman ang babae. Nakahawak talaga ito sa kanyang damit. Nung makarating daw sila sa ibabaw banda, dito ay nasilayan nila ang kumikinang na bagay. Nakapatong daw ito sa nakausling bato. Itong batong ito ay nasa gitna ng maliit na espasyo. Ang bawat gilid ay nagtatayugang mga puno nun. Tapos ay may maliliit na puno sa malapit pero para umanong nakayuko ito. Nakayuko doon sa pinaglagyan ng bagay na yon. Mabilis na sinabi ni Donna na ito na umano ang mutya. Nagkatitigan silang dalawa. Dagdag pa ni Donna, silang dalawa ang nakakita. Ano daw ang ibig sabihin nito? Posibleng alin sa kanilang dalawa ay pwedeng magmay-ari ng mutyang yon. Mga 10 di pa lang ang layo nila pero angat na angat talaga ang kinang. Donna, ikaw na. Kasi naman, ikaw naman yung matagal na naghanap nito, di ba? Sa'yo na lang. Ay naman kay Donna, hindi umano pwede. Dapat ay sa kanilang dalawa yon. Pwede niya umanong kunin at kapag nagamit niya, pwede din umanong kunin ni Rorom sa kanya. Naisip din kasi umano ni Donna at alam niya ang kalagayan ng kanyang ama, na may sakit ang tatay ni Rorom. Makakatulong umano yon. Sigurado po ba kayo dyan? Naniniwala kayo na makakapagaling ng anumang sakit yan? Tumango si Donna at niyaya na si Rorom na lumapit doon. Nagkasundo naman ang dalawa. Ayon kay Donna, hawakan daw nila ng salitan. Kapag walang reaksyon ang gamit, ibig sabihin, ipagkakatiwala talaga sa kanila. Yun nga lang ang nakapagtataka kung bakit dalawa ang pinili nun. Ayon kasi sa nalaman niya, may nakakita na nito. Ang problema nga lang ay ipinagsabi at noong kukunin na ang gamit ay may humadlang nun. Nagkaroon ng pag-aaway. Pero ang totoo ay isa lang ang nakakita talaga. Yung humarang hindi. Nagbabaka sakali lamang daw yon. Iyon din yung sinabi ni Lolo eh. Ang lamig naman dito. Nararamdaman mo ba? Nung nasa tapat na kasi sila nun, lumamig daw talaga ang pakiramdam ni Rorom. Partida. Tirik ang araw nun
at nasa tuktok pa talaga sila ng bundok. Ayon kay Donna ay totoo at malamig din ang nararamdaman niya. Pahiwatig ito na may presensya talaga umano ng mga elemento sa lugar. Hinawakan daw ni Donna. Pero napapitlag ito at sumigaw pa yon dahil para umano siyang napaso. Kitang-kita talaga ni Rorom ang reaksyon ng mukha niya. Ang sabi ni Donna, hindi daw siya ang napili. Pero bakit nakikita niya yon? Nagkibit-balikat naman si Rorom at sinabing wala siyang alam sa kung bakit. Mungkahi ng binata ay iwan na lamang daw nila yon. At baka kung ano pa ang dulot nito na maglalagay sa kanila sa peligro. Wag tayong umalis kaagad. Subukan mong hawakan. Baka may kung ano mangyari din sa akin eh. Tara, alis na tayo. Muli ay sinabihan si Rorom ni Donna na bakit hindi niya subukan. Baka para sa kanya talaga yon. Naiintindihan na umano ni Donna ang lahat. Maaring si Donna lang ang naging tulay para makuha ni Rorom yon. Di ba nga hinahanap siya? At nagkataon pang si Rorom ang nakakita sa kanya. Paulit-ulit na sinasabi ni Donna na subukan umano ni Rorom na hawakan. Hindi nakakibo si Rorom. Napakaseryoso umano na mukha nitong si Donna. Nagbuntong hininga ang binata at dahan-dahan niyang hinipo ang gamit. Sinlaki lamang daw ito ng kamao ng sanggol. Para pang ang kamustura talaga ng kamao ng sanggol pero suso talaga ito. Hanggang sa madampi umano ni Rorom ang kanyang daliri sa bagay na yon. At laking pagtataka niya kung bakit walang nangyari. Kung si Donna ay napaso, pakiramdam niya naman dito ay sobrang lamig nun. Masarap daw hawakan. Hanggang sa tuluyan ng dinampot ni Rorom ang mutya. At dito ay sobrang namangha si Donna. Nag-iiba-iba ang kinang at kulay nito. Yung kaninang kulay puti ay naghahalo-halo na. Bukod sa puti, may berde at asul. Kung ganon, totoo nga na ako ang ginawang tulay. Balita ko sa lolo mo wala kang interes na hanapin to. Siguro, gumawa ng paraan yung kalikasan para mapasa kamay mo ito. Mabait ka sigurong tao. Masaya ako para sa'yo. Hindi ako sigurado pero parang ganun na nga Ma'am Donna. Yung nilalang na nagpakita sa akin, dito ako dinala. Hindi ako pinapauwi. Pero ano namang gagawin ko dito? Kung sakaling may hiwaga man ito sa papanong paraan naman gagamitin? Ikaw, nakadepende yan sa'yo. Pero base sa nalaman ko kapag may ginagamot ka daw na tao gamit yan, hilot yung pamamaraan. Basta tangan mo lang yan at ang panghihilot mo napakabisa. Ilagay mo sa bulsa. Marunong ka ba manghilot? Hindi ko alam ma'am. Sandali, ang dami niya naman pong sinabi. May problema pa nga tayo Hindi pa tayo makakauwi. Walang ano-anong pagkatapos marinig ni Donna ang sinabi ni Rorom. Hinila daw ni Donna ang binata noon at sinabing maglakad na lang sila ng maglakad. Kapag hindi pa rin makakarating, makalakad pa din sila at baka ibalik na nang nangliligaw sa kanila ang totoong daan noon. Hindi naman nagsalita si Rorom. Sumunod lamang siya sa anod ng paghila sa kanya ni Donna. Hanggang sa nakarating na sila sa lugar kung saan sila nagkita. Nagtuloy-tuloy yon. At sa maniwala man kayo't sa hindi, narinig na naman ni Rorom ang boses. Hele ang tunog nun. Hindi na yung tipong parang galing na talaga sa tao. Umeeko yon. At naririnig din ito ni Donna. Batay sa boses na yon, humahalakhak daw ito ng tawa at sinabing makakauwi na sila. Ilang mga sandali lang ay tanaw na ni Rorom ang ilog.
Tuwang-tuwa ang binata at sa mga puntong yon din ay may natatanaw na silang mga tao sa kabilang parte ng bundok. Ito yung mga naghahanap din sa bertud. Kasama ang lolo ni Rorom at ilan pa doon na waribay mga tanod. Nang makatuwid na sila, bumungad sa kanila ang hindi mawaring reaksyon ng mga tao. Si Lolo Adolda noon ay magang-maga ang mga mata. Lumapit pa ito kay Rorom at niyakap siya nito. Nagtanong yon sa kung saan ba ito pumunta at hinanap daw siya ng 2 araw na. 2 araw. Tapos nakita na lamang nila na may pababa o mano ng lugar. At kasama nito si Donna noon. Isipin nyo, 2 araw na pala silang nawawala. Hindi lang kagabi ito nangyari kung hindi noon pang nakalipas na gabi. Tinimbrihan ni Donna si Rorom na huwag ipagsabi ang nakuha niya. Magrason na lang daw ng iba. Dagdag ni Donna, hindi din niya lubos mapagtanto na ganoon kahaba na silang nawawala. May kutob kasi ako na baka nasa itaas ng bundok si Donna, Lo. Kaya yun pinuntahan ko. Hindi ako sumuko. Hanggang sa awa ng Diyos nakita ko siya. 2 araw ko po siyang hinanap. Kahit alam ni Rorom na may kababalagan na nangyari, pero nagkunwari siya noon. Pinalabas na 2 araw talaga siyang naghanap. Kahit na hindi din siya makapaniwala na ganun katagal yon. Umuwi sila doon sa bahay. Etong katiwala o mano ay naroroon din. Putla ang mukha at halatang puyat na puyat. Pero masaya yon at sinabi pang hindi na siya pagagalitan ng mga magulang ni Donna dahil nakita niya ang kanyang alaga. Mabuti daw at hindi siya umuwi sa mismong bahay. Dahil kapag ginawa niya yon, tiyak mag-aalala ang mga magulang ni Donna. Itong mga tanod naman ay para bang hapong-hapo. Napakadungis na mga itsura. At siguro dahil sa pagpupursiging hanapin ng 2 nun. Maging ang ilang mga naghahanap din ng mutya nun. Bagsak ang mga mukha. Yung tipong pagod na mga yon. Pero kahit papano ay natuwa naman yon dahil nga nakauwi na si Rorom at Donna. Itong si Donna nang makarating sa bahay nila Rorom, hindi umalis. Inutusan lang nito ang katiwalang si Ruby na ipagpaalam sa mga magulang ni Donna na magbabakasyon muna siya sa lugar. Opo ma'am, basta na wag na po kayo mawala. May ipag-uutos pa po ba kayo ma'am? Baka gusto niyong bumalik ako at magdala ng makakain niyo. Wag na, may marami pa naman akong baon. Ikaw nga ang naghanda eh. Sige nga, mauna ka na. Pagkaalis ni Ruby, lumapit sa kanya si Rorom. Nagtanong ang binata sa kung bakit ito nagpaiwan. Hindi nila alam. Nakikinig pala ang Lolo Adol. Mabilis na sumabat ito at ang sabi, iya, halika, akit ka sa itaas. Huwag ka na magtanong, Rorom. Hayaan mo si Donna na dito muna manatili. Siguro hindi pa siya handa dahil nga nawala siya ng 2 araw eh. Ano ba talagang nangyari sa Donna? O Rorom, alalayan mo naman at baka madulas pa sa agdan yan. Ayan, dito sa kaliwa ka kumapit iha. Bagay pala kayo ng apo ko. Alam mo Donna, may pagtingin sa iyan. Ipagtataka ba yan eh, hinahanap ka nga ng ganun katagal eh. Siya lang sumugal. Di ba nga halatang halata, Donna? Lo, hindi ka na nahiya oh. Donna, wag mo nang pansinin yan. May sakit na kasi sa utak. Alam mo na, matanda na. Hinahanap na ng lupa yan. Donna, ba't ka nagpaiwan? Mahinang bumulong sa kanyang dalaga. Alam niya daw na gagamitin na ni Rorom ang nakuhang tangan. Gusto lang nitong matunghayan sa kung gaano ba kabisa yun. Huwag umanong mag-alala kasi nga yun lang naman ang sadya niya. Kahit papano, bagamat napasa kamay na ni Rorom ito, malalaman niya rin ang lakas ng bagay na matagal niya nang hinahanap. Tumango naman si Rorom. Samantalang nagtanong naman itong matanda sa kung ano ba daw ang pinagbubulungan ng dalawa.
Nagkakasundo na ba umano ang mga ito? O hindi naman kaya? May nangyari sa inyo sa gubat ano? Ikaw Donna, may kakaiba ka ding titig sa apo ko. Hala, may magiging apo na ako nito sa tuhod na sobrang ganda ng itsura. Sana mabiyayaan kayo ng maraming mga anak. Sumimangot talaga mukha ni Rorom noon. Habang si Donna naman ay napangiti lang ito na tila ba walang problema sa kanya. Katunayan ay tinitigan pa daw sa mga mata si Rorom na may kakaibang pahiwatig. Hindi alam ng binata sa kung ano ba talaga ang pakay nitong dalaga. May nararamdaman siyang kakaiba. Yung tipong tukso. Pero iniisip niya din na professional ito. Pansamantala, nagpahinga si Donna. Pero bago nangyari yon ay naligo daw ito. Nagpasama pa kay Rorom nun. Gawa ng natatakot ang dalaga at baka umano may manilip sa kanya. Sumama naman si Rorom pero tinuro lang ni Rorom ang bukal kung nasaan banda. Tinanong pa siya ni Donna kung hindi ba siya maliligo, kung hindi ba nangangati ang katawan niya. Niyaya pa siyang sabay daw mano sila. Hindi. Pasensya naman pero parang may mali. Nagpasama ka sa akin dahil natakot ka na baka may manilip, di ba? Tapos ngayon, pasasabayin mo pa ako sa ligo. Mauna ka na, ma'am. Dito na lang ako sa may kawayan. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari. Tatalikod ako. Pero kinulit umano ni Donna ito. Na sumabay na siya. May tiwala naman umano si Donna sa kanya. Kailan mo ba gagamutin yung tatay mo? Tanong ni Donna noon. Hinila talaga nito si Rorom hanggang sa makarating sila sa bukal. Sa unahan lang ito ng bahay ng kanyang lolo, sa likod ng mga puno ng kawayan. Walang nagawa si Rorom dahil noong makarating umano, dali-daling naghubad si Donna. May panloob naman ito, pero masagwa pa rin daw tingnan habang naroroon siya. Diretso yung lublob sa tubig na hanggang bewang ang lalim nun. Tinawag pa si Rorom. Tinitigan siya nito ng pagkaseryoso. Para umanong ng lamig si Rorom. Ang ginawa niya ay naghilamos na lamang siya at binasa ng konti ang buhok. Sabay alis at puslit doon sa likod ng kawayan. Kahit na tinatawag siya ng dalaga, hindi niya ito pinapansin. Para umanong tinutukso siya o inaasar umano at sinabihan pang isang binabae. Basta, hindi talaga nagpadala noon si Rorom. Oo, at inaamin niyang parang may kakaiba nga siyang nararamdaman niya sa babae pero hindi siya sanay at naninibago talaga ito sa mga puntong yon. Para umanong hindi matinong babae si Donna. Maganda pa naman pero parang may sakong anong saltik sa utak. Ito namang si Lolo Adol. Nakatanaw lang at tawang-tawa daw yon. Matapos noon ay nakahanda na ang pagkain. Kamote lang daw yon na may bagoong na isda. Nakapagtataka namang walang kaarte-arte sa pagkain si Donna. Hindi lang sa kinikilos, pati pala sa pagkain ay wala itong pinipili noon. Nagpahinga si Donna sa loob. Si Rorom naman noon ay sa may bandang biranda. Katabi niya ang padre di pamilya na sa mga puntong yun ay tulog at napakalalim ng paghinga. Yung alam mong malapit ng mamatay. Naisipan ni Rorom noon na kumuha ng lana. Pinahid niya sa mga kamay ng kanyang ama at pinisil-pisil ito. Nagulat si Rorom nang bigla na lamang daw ngumiti itong tatay niya. Habang nakapikit, sinabing masarap daw sa pakiramdam ang paghilot ni Rorom noon. Nakita ito ng kanyang lolo kaya napalapit yon. Paano ba naman kasi? Unang beses niyang makita si Tatay Pamo na ngumiti. Yung tipong natutuwa talaga. Tapos parang masigla ang itsura niya. Habang nangyayari ito ay pinagpatuloy ni Roro ng paghilot. Tapos ay pinatalikod ang kanyang ama at hinilot din ito sa likuran. May alam naman sa hilot ang binata. Yung karaniwang haplos lang na pampatanggal ng kabag. Ito umanong paghinga ng kanyang ama.
Hindi na malalim. Mahina ito at talagang kapansin-pansin na maayos ang pakiramdam niya. Hanggang sa marahan itong bumangon na siyang labis noong ikinagulat ni Rorom. Hinadlangan pa niya ito kasi baka mapano pa pero nagtuloy-tuloy ang pagbangon noon. Bagamat marahan lang ito. Hanggang sa sumandal na ito sa railings na kawayan. At doon, napagtanto ni Rorom na mabisa nga ang gamit na nakuha niya. Hindi siya umimik. Alam niyang gumana nga pero wala siyang pinakitang reaksyon na pagkamangha. Nanatili siyang kalmado noon. Itong kanyang lolo, napatitig kay Rorom. Sinabing anong meron sa binata. Bakit umano parang gumaling ang tatay niya sa hilot lang? Gumanang pakiramdam ko. Medyo maluwag na din yung paghinga ko. Dito lang sa paghilot niya tayo. Anak, may kakaiba sa hilot mo. Damang-dama ko. Parang gumaling ako tapos parang ang sigla ko. Nawala din yung lungkot ko. Sabat ng kanyang ama. Ano pong meron tay? Iinilot lang naman kita. Kagaya ng ginawa ng albularyo, ginaya ko lang. Para kahit papano mawala yung kabag sa katawan mo. At kahit papano hindi lumala yung sakit niyo. Nagising na pala si Donna ng mga panahon na ito. Naroroon ito sa gilid ng pinto, nakasilip. Nakadilat ang mga mata. Nakatakip ang isang kamay sa bibig noon. Si Rorom, kahit nasa kalagitnaan ng pagtataka mga kasama niya, pinagpatuloy niya ang paghilot sa kanyang ama. Kumbaga, dahil sa napatunayan niyang bisa nito, sinagad niya na lang ang pagpapagaling noon. Sa paa, sa may mga kaso-kasuhan, sa tiyan, sa dibdib at ulo. Matapos lang ay nanghingi ng tubig na maiinom itong si Tatay Pamo. Tapos ang boses nito, maayos ang tono. Halata na animoy wala nang dinadaing sa katawan. Dito na lumapit si Rorom kay Donna. Pinasalamatan niya ito at sinabing, totoo nga ang lahat. Aaminin niya daw sa kanyang lolo at tatay kung bakit. Nang sa ganoon ay hindi ito balutin ng pagtataka. Ay naman kay Donna, basta umano may tiwala siya sa mga ito. Pwede yon. Lo, nakuha ko po yung mutya. Hindi ko alam eh. Kami naman dalawa ni Donna ang nakakita pero sa akin lang to gusto magpahawak. Nakuha ko po lo. Tay, totoo pala yung mutya ng suso. Matapos lang magsalita, dinukot ni Rorom ito sa bulsa niya. Iba na ang kulay. Hindi na kumikinang. Para itong karaniwang suso na lang. May laman ang susong ito, pero nakatabon lamang na animoy matigas na ang namamahay dito. Di ba may mga tabon nga ang butas ng suso, di ba? Ganun lang. May harang ito at sobrang tigas nun. Sabi pa ni Rorom, nagbabaga daw ito sa kinang. Pero bakit daw naging kulay itim na? Itim naman talaga ang kulay niyan, apo. Ito lang din ay ayon sa narinig ko sa unang nakakita dyan. Kumikinang na lang ito ng lapitan. Pero ay na nga, maingay kasi yun kaya may humarang eh. Nagkagulo. Nawala tuloy sa kanya. Nako, nasa kamay mo na. Sinabi ko sa'yo, malay mo makukuha mo eh. Lumapit si Donna kay Rorom. Tinitigan ng mata sa mata ang binata. Hanggang sa may sinabi ito. Ang totoo, bukod sa gusto niya umanong malaman ang bisa na gamit na matagal niya nang hinahanap, ay ang posibilidad din ito na mapagaling siya sa kanyang karamdaman. Biglang umiyak itong si Donna. Napayakap kay Rorom at sinabing meron umano siyang sakit at gusto niyang mabuhay. Kung hindi lamang umano sa mga gamot na iniinom niya, malamang sa malamang ay matagal na siyang namatay. May cancer umano siya.
Hindi pa siya sumasalang sa anumang aparato. Nagpakatatag umano siya para hindi maapekto ng sistema niya. Sa oras kasi na mangyari yun mas lalala ang sakit niya kapag na-depress siya. Dagdag ng dalaga, hinahayaan lang daw siya ng kanyang mga magulang na magsaya. Pinapagala at kung anong gusto ay binibigay. Cancer umano sa buto yun, Sir Seth. Inangat daw ni Donna ang damit nito sa may balakang banda. Nakita ni Rorom na hindi pantay ang balakang niya. Kaya pala daw masyadong maalindog kasi nga namaga pala yun. Ayon pa dito sa dalaga, may nakapagpayo sa kanya na isang albularyo na baka makuha nito ang gamit na matagal nang hinahanap ng mga tao noon. Baka sakaling makatulong ito. Ngayong napatunayan niya ng gumagaling si Tatay Pamo, umaasa siyang mapapagaling din siya ni Rorom. Ay naman kay Lolo Adol, hindi daw napapagaling ang anumang sakit na natural lang na tumatama sa tao. Pero base sa kanyang nakita sa ama ni Rorom, parang kaya din umanong gamutin ito ang mga klaseng ganon. Hindi nakapagsalita si Rorom. Sobrang lalim na umano ng mga narinig niya. Parang hindi na siya makapaniwala. Idagdag pa dyan ang pagkamangha sa nangyari sa kanyang ama. Yumakap ulit si Donna at para umano itong batang nagmamakaawa nun. Si Rorom naman, doon palang nagkaulirat. Lalo na umano para na siyang sinasamba ng dalaga nun. Gagawin umano ng dalaga ang lahat, mapagaling lang siya nun. Sandali, nagmamadali ka ba? Nangahalik pa. Hindi ka naasiwa. Saglit. Ay naman kay Donna, sinadya niya umanong akitin si Rorom. Hindi ba daw siya maganda? At paulit-ulit itong nagmamakaawa na gusto pa niya mabuhay. Kahit ano ay gagawin niya. Mapagaling lamang umano siya noon. Hindi alam ni Rorom ang gagawin. Nalilito ito. Hanggang sa pinataob niya daw ang dalaga nang walang ano-ano sa papag nun. Tumaob naman daw yon. Pero hinubad muna ang damit pang itaas. Ultimong yung takip sa dibdib. Hindi talaga nahihiya. Napatalikod na lamang si Tatay Pamo noon habang si Lolo Adol naman. Sandali! Mukhang nakalimutan akong gawin. Ang mga kambing nga pala hindi ko pa nalilipat. Maiwan ko na kayong dalawa dyan ibang klase ang mapapangasawa ng apo ko. Dali-dali daw bumaba ito. Itong si Rorom, parang kandilang nakatirik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niya namang magpapahilot lamang ito sa kanya pero kinakabahan ng binata. Napakaputi umano ng likod niya. Diyan ka lang muna. Iinom lang ako ng tubig. Parang nauuhaw ako Hindi naman daw nagsalita ang dalaga. Ang damit nito ay nakahubad na. Ilang din ang hinihinga nito. Kumuha ng unan si Rorom. Pinili niya yung unan niya kasi amoy kalabaw daw yung unan ng kanyang lolo. Inabot niya yun kay Donna sabay upo. At budbud ka agad ng napakaraming lana na para bang naka-full body massage therapy. Wala namang karik-reklamo itong babae. Sinabi pa ngang kapag gusto daw ni Rorom na hubarin ang lahat ay ayos lang. Naku, wag na ma'am. Sapat na tong dito. Wag na dyan. Imatay na ko dyan ma'am. Hindi ko kaya. Sinabi naman ni Donna na ayos lamang umano. Manghihilot naman umano si Rorom. Para hindi pa umano ito mahiya ay doon umano sila sa loob at isara ang pintuan. Ayos na to ma'am. Sa susunod na lang siguro. Huwag ka na munang tumayo. Tatapusin ko lang to. Sinisimula na kasing hilutin ni Rorom ang dalaga nun. Itong tatay niya ay humiga at kahit mainit ang panahon, nagtalukbong ng kumot. Pinuntirya ni Rorom ang balakang. Nakapanyang buto, Sir Seth. Dumadaing pa nga daw ang dalaga noon. Hanggang sa natapos na yon. Kinahapunan,
Nagpaalam ang dalaga na uuwi siya pero babalik din umano kaagad. Ginawa naman yun ni Donna. Kinabukasan din. Dumating na ito pero may bagsak na mukha. Nagtanong si Rorom sa kung anong problema. Nagpa-x-ray daw ang dalaga pero marami na umanong deformation sa kanyang mga buto. Ibig sabihin lang daw ay hindi gumana sa kanya ang gamutan. Napakalungkot talaga ng mukha nito. Awang-awa naman noon si Rorom. Sinabihan niyang baka hindi nakukuha sa madalian. Uulit-ulitin na lamang umano niya ang paghilot dito. Hanggang sa nakapagdesisyon si Donna na doon muna siya magbabakasyon sa bahay nila Rorom. Naging kasama nga nila ito. At habang lumilipas sa mga araw ay patuloy siyang hinihilot ng binata noon. Kasabay naman ito ay tuluyan ng gumaling ang kanyang tatay. Nakakalakad na at nagagawa na rin magtrabaho. Pero sa mga magagaan lang. Para nang manong mag-asawa si Rorom at Donna. Wala pa namang nangyayari sa kanila. Ultimong relasyon ay wala pang namamagitan pero kung titingnan parang mahigit pa sa magkasintahan. Kung nasaan si Rorom ay naroroon din si Donna. Makalipas daw noon ng 1 buwan. Nagpasuring muli si Donna. Kasama ang binata noon. Pagkalabas umano ng laboratorio ni Donna ay nakangisi ito. Biglang tumakbo patungo sa kanya. Niyakap siya ng pagkahigpit. Nakasunod pa daw ang doktor noon na makikita naman sa mukha ang labis na pagkamangha at pagtataka. Ayon kay Donna, nawala na daw yung mga butlig sa kanyang buto. Maging sa balakang nito, maliit na lang. Nang ibig sabihin nito ay posibleng gumaling siya. Tutungo daw sa Iloilo si Donna para masuri ang kabuuan ng kanyang sistema. Ito din ay batay sa payo ng doktor noon. Kinakailangan ng second opinion. Sumama pa rin umano si Rorom. At doon nakumpirma na malinis ng buto ni Donna. Wala na raw itong sakit. Nagtanong pa ang doktor na sumuri sa kung ano ba ang kinakain at ginagawa nito at nawala ang malalang sakit niya. Pero sinabi lang ni Donna na pagiging matatag lang at kain ng mga pagkain masasarap nun. Kung anong gusto, ganun lang. Pero ang totoo, dahil ito kay Rorom at sa mutya ng suso. Papauwi na sila nun at habang nasa biyahe, magiging masaya siguro mga magulang mo. Ihahatid na lang kita diretso para hindi ka na sumaglit sa amin. Ipapatid ko na lang yung mga gamit mo kay Lolo. Paano ba yan? Sana magkita pa tayo. Ay naman kay Donna, para umanong kakaibang pahiwatig ni Rorom. Sinabi nito na papakasalan umano siya ng binata. Wag na wag daw siyang iwan nun. Sandali, hindi naman tayo magkasintahan. Pinagitgitan umano ni Donna ang sarili nun. Parati daw silang magkasama. Kulang na nga lang daw may mangyari sa kanila. Ayos lang naman dapat yun kasi nga gusto naman siya umano ni Donna. Kaso ayaw naman umanong kumagat ni Rorom nun. Manhid daw ito. Dire-diretso umanong tinanong ni Donna itong si Rorom kung papakasalan ba siya nito o hindi nun. Napatulala na lamang si Rorom nun. Hindi daw siya makatanggi gawa ng gusto din naman niya ang babae. Ayun, nagkatuluyan ng dalawa. Wala nang manong ligaw-ligaw na nangyari. Diretso na umano pamamanhikan na siyang ikinagulat ng gusto ng mga magulang ni Donna. Pero dahil nga nalaman na magaling na ito at ipinaliwanag ni Donna na dahil kay Rorom yon, walang pagdadalawang isip na pinaunlakan kaagad ang pagkasundo nun. Hindi talaga lubos mapagtanto ni Rorom ang lahat. Mula lang sa pagkakasakit ng kanyang ama hanggang sa napasok niyang kababalagan, kakatuwang bagay, nagkaroon ng tangan at dumagdag pa dyan ang papel ni Donna sa buhay niya. Naging sila pa talaga. Totoo ang bisa ng mutya.
Bukod sa nakakapagaling na mga sakit, may swerte din to sa buhay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lorom. Ito lang si Donna ang nakapagtapos noon. Matanda pa sa kanya ito ng 3 taon. Pero nang magsimula silang magnegosyo ay umambon umano ng swerte. Lapitin sila ng pera. Sunod-sunod din ang naging anak nila. At ako ang isa sa mga yon. Ito namang gamit na may bertud. Limitado na ang napapagaling nito na may natural na sakit sa katawan. Kalaunan kasi ang napapagaling na lamang umano ay yung hindi pangkaraniwan. Imbaga, mga sakit na galing sa mga kababalagan, mga kulam at kung ano-ano pa. Yung mga sakit na normal, pwede. Pero yung hindi malala, hanggang doon na lang. Siguro sa unang gamit lang nito ang nakakapagpagaling ng pangkalahatan na parang nagpapakitang gilas ang birtud na yon. Kasabay ng mga pangyayari, naging manghihilot talaga si Rorom. May itinayo sila noong massage and spa, pero pinasara naman ni Donna kasi nga siloso. May mga babae din kasing nagpapahilot at si Rorom lang ang umaasikaso. Gamit umano ang mutya ng suso.